Hey mga ka-Real Talk, it's your teacher, Bestie, Michi, and welcome back to another inspiring episode ng Real Talk Podcast where we talk real stories of teachers, by teachers, and for teachers. Now, today's episode is really close to my heart kasi hindi lang siya basta guest. She's someone who's been part of my journey both inside and outside classroom. And we were once co-teachers for the 8 years of my life sa service. She's one of my trusted colleagues and yes, she's also my ninang sa kasal. She's been teaching for around 18 legendary years. A loving mom of 2 boys and now an aspiring school head after recently passing the national assessment for school heads. Despite all the challenges, distance, motherhood, and career hurdles, she never stopped learning and growing. So today we'll dive into her story, how she stayed grounded yet driven, how she found growth after, some transfers, and how teachers like us can keep the fire burning even when the system feels heavy. So please welcome my ninang Ma'am Hani. Yan, Ma'am Hani, kamusta ka naman? Hello po! Ayan. Hello, kumusta? Yan, starting tayo sa conversation, Ma'am Hani, no? 18 years ka na sa service. Pero I'm so curious, what still keeps you going after all those years in the classroom? Of course, kasi necessary for a living. Hindi, siyempre sa family, of course, 'no? Aside from family-oriented tayo, of course, career-oriented. Ayan yung mga nagpapa-ano sa'kin, keep going sa ating life. At siyempre 'di ba, from the start, since eto na yung binigay sa'tin na ano siguro ni Lord na journey natin 'no. So, dire-diretso lang ang ating buhay. Kung saan tayo niya dalhin, kung ano yung kailangan nating harapin, diretso lang. Despite the challenges, of course, normal naman yun. So, yun. Iniisip ko laging maraming nangangailangan ng serbisyo ko. So, yun yung mga, nagki-keep on sa'kin, yung drive ko to pursue yan. Yan. Taray, 18 years yun, no? Pero sobrang passionate pa rin talaga din ni Ma'am Hani. I think that's something a lot of us teachers can learn from, no? Like, that the love for teaching can really evolve through time, no? And speaking of evolution, no, Ma'am Hani, let's rewind a bit sa early days mo sa teaching. Ay, grabe ang evolution. Yes. Like, if you could describe your early teaching years in one word or one statement, what would it be and why? Huh? Early teaching mo. Ang early teaching ko, Yes, pang-pageant to. grabe naman ang tanungan 'no. Nung early teaching ko, gusto ko lang ma-pursue yung aking in one word? One statement, sige na nga. One essay, gusto mo ba? Dati kasi pagka-graduate, para akong nagro-road mapping gano'n. Para kang nagte-trekking, ganyan. So, parang come what may, ang ano ko lang dati masaya ako basta ang goal ko papasok ako sa DepEd, yung gano'n. Maging teacher ako kasi teacher naman talaga yung napuntahan ko, eh. So, gusto ko lang i-practice yung pagiging teacher ko, gano'n. Ta's nung napasok ko na yung DepEd parang ang saya-saya ko na gano'n, na nakapag, one step closer na ako dun sa pinapangarap kong mapasok yung DepEd kasi 'di ba, before ang hirap talagang pumasok sa DepEd. Parang kailangan mo munang mag-private school ganyan, maraming experience kasi 'pag wala kang experience before, 'di ka naman mapapansin bago ka mag-DepEd 'di ba? So nung napasok ko yung DepEd parang, ay wow, para kang yun, napasok mo na yung yung Stable na job. entrada nung Yes. oo, yung gano'n. Yun, ang saya ko na para kang nag-trekking tapos napuntahan mo yung ano Pero Ma'am Hani, naisip mo ba ever since na mag-principal talaga? I mean, yun ba ang isa sa goals mo, ang end goal mo? Maging ganun or hindi, wala. superintendent?
hindi ko na-imagine yung sarili ko. Ever since hindi ko siya naisip basta ako masaya na akong nagturo gano'n. Gano'n lang. Kasi dati parang okey na ako sa gano'n. 'Pag naging teacher ako ng DepEd parang na-fulfill ko na yung isa sa pangarap kong mapasok. Gano'n lang kababaw yung ano ko. Tapos hindi ako ano, parang hindi ka competitive, parang hindi mo naiisip na, gusto ko ganito, gusto ko may target kang time and ano, yung may goal ka talaga. Parang yun lang yung pinaka-goal ko, mapasok ko lang ang mundo ng DepEd okey na ako, gano'n. I see. I remember talaga yung mga unang days natin 'no, like we were all figuring out yung lahat parang nangangapa pa tayo, parang kampante na tayo na nakapasok talaga tayo ta's wala na, magturo na lang forever gano'n. Oo, 'di ba? Yes. Parang ako okey na 'pag sinabi kasi before na, ano public teacher ka 'di ba? Mm, Public teacher parang ang taas na nung regards mm, nung ano sa'yo 'di ba? Na, okey DepEd siya ano, public school teacher siya. So, ibig sabihin dumaan ka dun sa mm. rigid na Yes, screening bago ka pasok. nakapasok diyan. Tama. So, parang gano'n. Nice. That's nice, Ma'am Honey. And ngayon naman, pag-usapan naman natin yung one of the biggest balancing acts every teacher mom goes through. Kasi talaga feeling ko marami, mostly ng teachers, mga mother na din talaga. Like, alam naman natin na mahirap pagsabayin yung pagiging nanay at guro, di ba? Kasi those are two different Truly. heavy things talaga sa life natin. Pero how do you manage your time and Hmm, energy, especially with two kids in a school na parang before kasi nakuwento mo sa'kin dati yung struggle na malayo yung bahay na mm. nakuha niyo, ganyan. Like, how do you manage your time with your family? Ayan, 'pag usaping time management ano talaga 'yan, eh, challenging, very challenging talaga sa part na 'yan. Siyempre mahirap yung career woman ka at the same time ay ano ka, nanay ka gano'n. 'Yan yung mga, biggest struggle din talaga ng mga mother, working mom na katulad ko. Maraming makaka-relate diyan kasi when it comes to time management talaga ang hirap especially kapagka nasa field ka pa talaga ng mismong teaching, I mean classroom teacher ka 'no. Pag-uwi mo ng bahay talagang di mo maiiwasan na meron kang gagawin at gagawin na kukuha nung time mo na supposedly ay time mo na siya for family. Pero, one thing na na-realize ko nung ano, nasa field ka na ng ganyan sa trabaho at the same time ano ka, mother ka. As much as possible tapusin mo na lahat. Kapag nasa school ka, i-devote mo na yung time mo din sa work mo sa school. For school lang talaga siya. And then gawin mo na lahat, gano'n. And then 'pag pumatak na yung, official time mo, let's say official time ko ay before mga 2 o'clock ganyan ng hapon or 3 ng hapon, cut na yun. I mean, sa isip ko tapos na yung pagiging, empleyado ko, na tapos na yung pagiging teacher ko ng mga oras na yun. So, ang gagawin ko paglabas ko sa school, andun na yung pakiramdam na, okey eto naman yung other phase ng ano ko, ng pagkatao ko. Eto na ako. Eto naman ako, eto na, magiging nanay na ako yung gano'n. Parang, gagawin mo yung best mo din na pinaka-best mo na ma-fulfill mo naman yung pagiging mother mo. Oo, one way na yun na ginagawa ko, hangga't kaya ko yung ipagluluto ko yung mga anak ko ng 'di ba, yung ayoko as much as possible ayokong yung mga instant na food, yung ganyan, o order or bibili ng ano, gano'n. Home cooked meals Parang talaga. yun yung way ko yun yung way ko para maano ko yung pagiging mother ko in terms of sa food, sa mga gamit nila sa bahay, gano'n, gano'n. Pag-uwi ko sini-situate ko na na gagawa ko yun. Mm. Gano'n. So, balancing lang talaga, time management. Kung kaya mong gawin na sa school yung sa work mo, yung work related mo, gawin mo siya sa school. And then pag-uwi mo ng bahay, plain housewife, nanay,
gano'n. And then kinabukasan back to ano ka na naman, Teacher. teacher ka na naman, gano'n. Yes. Gano'n lang, pero sa awa ni Lord, nakaya naman siya. At And then kinakaya siyempre pa. yung part pa ng professional, yes, of course. At saka yung professional growth mo, nandun na rin yun. Hindi ka lang ma-stuck dun as mom, as employee. Siyempre may time ka rin to ano 'no, to grow as professional, gano'n. Yung personal growth mo and professional growth mo, Mm. kailangan mo rin yung i-balance. Papasok mo rin siya dun. So, Mm. ang hirap. Hindi siya birong gawin, pero kinakaya. Yeah, I love that, Ma'am Honey. Mm. Actually, yun na yung next topic, yung point natin. Like, siguro, isa sa mga, hinahangaan ko talaga sa'yo kasi talagang nakita ko yung struggles mo nung time na nag-aaral ka eh. Talagang, parang, paano nakakayanan ni Ma'am Honey to, Super. no? Parang, tas ang ganda talaga ni Ma'am Honey, guys, sa mga hindi nakakita. Gandang-ganda talaga ako sa mina ko, oh my gosh. Parang wala siyang struggle sa life, gano'n. Ang daya nung cam mo diyan. Bakit dito sa cam ko? Hindi, Real talk to. kaya yan ng tool ko, Ma'am Honey. Lalabas natin yung ganda mo later. Pero yun na nga, a part ng purpose talaga. I know, parang yung purpose natin, it comes from the passion for learning talaga. So, yun naman yung pag-usapan natin. Like, alam ko you finish your master's degree sa RTU, di ba? Tama ba? RTU? Oo. Ang big- Few days. Yes. And now, like, alam ko nagpa-pursue ka na ng doctorate mo eh. What made you naman decide to keep studying Oo, despite the nag-start uli demands ako. of teaching? Ha? Nag-start Nagbalik loob. sa, I mean, nagbalik loob uli ako sa grad school, sa doctoral what do you naman. mean? Paano nagbalik? Bakit nag-stop ka ba before? Kasi 'di ba 2021 na-finish ko yung ano ko 'di ba, masters. Mm. So sabi ko parang napagod ako, Mm. sabi ko parang i-allow ko muna yung self ko to ano, to Right. relax 'di ba, give time to myself, sa family gano'n. Parang se-set aside ko muna yun sa ano, sa career, sa studies. So okey na muna ako sa ganito. And then siyempre dahil hiningi ng pagkakataon parang sabi ko sa sarili ko, it's time to ano, to be back. Wow. Parang kailangan ko na uling Comeback is real. kailangan ko na uling ano, oo, gano'n. Ayun, So, what made you nga? nag-enroll na naman ako, oh, 'di ba? Nice. Congrats. Ano, siyempre iniisip mo na, eto na naumpisahan ko na 'to. Tapos hiningi na siya ng pagkakataon which is hindi ko naman ine-expect na ganito yung magiging career path ko. Parang tinry ko lang naman kasi na ganito. Since ibinigay siya, so it means 'di ba, nandito ka na, eh. So siya kailangan ano ka na, fully ano ka na, geared yung ano mo, yung pagkatao mo, ganyan. Parang i-fulfill mo na ng tuloy-tuloy kasi naumpisahan mo na siya, parang gano'n. No turning back, charis. Nakaka-inspire naman din talaga yun, Ma'am Honey. Parang siguro nangyari yung experience mo na yung nag-push sa'yo talaga to finish or pursue this career path talaga, no? Tsaka nagkataon na at saka ang daming tao, especially yung family, husband ko gano'n, yung support system napakalaking factor talaga yan. Yung support system mo, friends, yung mga I mean yung mga ano, genuine friend ha, I mean yung mga quality circles, yung mga quality people na nagsu-surround sa'yo. Yung sila talaga yung magpu-push sa'yo na, "Oh, ano kaya mo yan, ganyan, ganyan." Sige, yung gano'n. Yung kumbaga ikaw 50-50 yung trust mo para sa sarili mo, pero yung mga taong nakapaligid sa'yo parang, "Ay wow," ano, sila na kaagad yung ano na sila, Pala parang desisyon? kino-confirm na nila gano'n. Oo, na na sige gano'n ikaw, mga pusher sila. Yes. Ipu-push ka talaga nila. Makikita mo naman kung sino yung talagang mga genuine na taong gusto ka talagang mag-grow, Nice. I love gano'n. that. So, sila yung mga support system Mm. ko. Importante yun, eh. Ang hirap kasi, ang hirap maging mag-isa sa
journey ng teaching career 'no, parang kailangan mo lagi ng connection Oo, and alam mo support 'yan. system, 'di ba? And and Correct, I think oo. mga teachers or sa mga ibang teachers na parang they feel lang okay na 'pag once na nakapasok na sila or like na-regularize na sila sa trabaho or naging Oo, tenured na parang parang sanay na sila or like comfortable na sila sa spot na yun. re-stuck Oo. na So, dun. parang nakaka-inspire lang Yes, yung kwento mo about like keep on continuing yung progress ng growth mo as a teacher. Pero yun na nga, pag-usapan natin naman yung recently na-achieve mo lately, like sabi mo na balitaan ko 'to, sa Facebook post na pumasa ka na sa National Assessment for School Head. Ta's nung nabasa ko yun, school head? Magpi-principal si Ma'am Honey? Yun talaga yung pumasok sa principal? Si Ma'am Honey? Gano'n, parang hindi naman sa nagdududa ako sa'yo ninang 'no, pero parang hindi mo 'to nabanggit ever sa'kin before na may balak ka ng mga ganito. So, yun lang parang na-amaze ako na, wow, principal na si Ma'am Honey. Pero at sa other part, principal, totoo ba 'to? Si Ma'am Honey? Parang dati ayaw niya 'to, eh. kaduda-duda, eh, 'no? Kung ayaw niya 'to before, parang gano'n. So, or hindi siya napag-uusapan. Pero Oo, yun na nga, or wala talaga siya sa how plan. did you prepare for it and what was going Oo, through your mind nung nalaman mong pumasa ka na? honestly honestly hindi ko siya plan talaga at saka hindi rin ako gaanong prepared for that. Kasi unang-una yung masters ko hindi naman for management talaga, eh, ng supervision, 'di ba, and admin, ganyan. So, ibig sabihin hindi ko siya talaga ano, binalak na maging gano'n. Pero dumating kasi ako sa point na ano, alam mo yung nape-pressure ka rin para sa sarili mo. Kasi nakikita mo yung mga kasabayan mo, parang siyempre may mga ano kasi sa DepEd, eh, yung mga batch-batch. So yung dun sa mga among may batch parang sila ano, parang, master teacher na sila gano'n. Yung iba ganito na sila, 'di ba? So parang ikaw feeling mo stuck ka. May gano'n akong feeling na stuck na ako ganyan. Natapos ko naman yung masters ko pero feeling ko stuck ako yung gano'n. Ta's sabi ko, why not Parang ano what's next? oo, sabi ko anong ano, okey ganito ba ako natapos sayang naman yung pagpapakahirap ko sa RTU, tumatawid ako ng tulay ng Guadalupe, ganyan-ganyan, tuwing Sabado, nakikipagbaragan ako, gano'n. Mm. Sayang naman yung in-effort ko na gano'n, yung time ko para sa family ko ginive up ko yung every Saturday. Tapos parang stuck na ako do'n, so gano'n na lang ba yun, gano'n. Ta's sabi ko, parang gusto kong i-try something new, gano'n. Ta's nakita ko naman na, sakto yung parang may opening for item ng head teacher, ganyan. Although hindi ko talaga siya planong applyan, kasi may master teacher din na opening. So, pareho ko silang in-applyan, nag-try lang ako. Sabi ko, which is which, yung ang mauna dito sa dalawang 'to, ibig sabihin, yun yung para sa'kin. So, pareho ko silang in-applyan, nag-apply ako ng master teacher 1, nag-apply ako ng head teacher 3 na item. So, grabe nung una nga parang sabi ko, "Ay wala na 'to," kasi orientation pa lang parang nasa 250 applicants na yata kami. Nakita ko siya may ano kami, online orientation. Tas sabi ko parang ang labo ko na 'to, parang 200 plus applicants yung attendees nung ano, eh, nung online orientation. Pero sabi ko, "Sige i-try ko pa rin." Malay mo gano'n yung ano, laging ano, yung probability parang sabi ko parang 0.0001 yata ang probability ko dito. Kasi Oo. nasa 200 plus yung attendees. Sabi ko, pero sige ano, laban lang parang gano'n. Nasa isip ko, so paano ko malalaman if qualified ako or hindi kung hindi ko siya ita-try? Parang may gano'n ako sa isip ko. So kung hindi ako matatanggap at least ano, I tried, parang gano'n. Parang walang regret sa isip mo. At least 'di ba, try mo naman. So kung hindi talaga, ibig sabihin hindi para sa'yo, hindi kaloob ni Lord 'yan. So siyempre ano ako, pasa-pasa, mga papel, papel, papel. So ayun na, tapos nagulat na lang ako, lumabas na yung result, tapos may email na akong na-receive. So ang problema ko naman, struggle ko naman that time,
parehong halos magkasabay lumabas yung comparative result. Ayan. So, pareho naman akong pasok sa MT1. So, isa lang ako dun sa MT1. So, ibig sabihin rank 1 ka dun dahil isa ka lang. Tapos, dun naman sa head teacher parang 6 kami, 6 o 5 parang gano'n. So, nagkasabay yung comparative results pero yung item maghihintay ka ng item, ganyan. Unang lumabas yung sa head teacher nag-email na kaagad yung DO ta's for ano na kaagad, ganyan-ganyan. Although madaming proseso ding dumaan, maraming mga interview, may exam, alam mo yung mga proseso ng DepEd siyempre. Mm. Kukutuhan ka muna 'di ba bago ka Mm. para kang hini-hazing. Oo. Makapasok. Ano pa ba ang gusto niyong patunayan ko? Pasado na, oh. Meron pa? And then nung lumabas yung item ng head teacher tree, sabi ko, so pinagko-comply na ako for ano na talaga yon, signing ng appointment na talaga. Sabi ko, Mm. eto na, hindi ko na parang hindi pumabor yung MT. Ibig sabihin walang lumabas na item for MT although naka-rank pa naman. So late siyang lumabas. So ibig sabihin eto talaga ako. No, sabi ko kay Lord, "Lord, eto talaga yung gusto mo, eh." So sabi ko, kung alin dito yung mauna, eto yun. Eh, di ito yung naunang head teacher. So ito yung para sa akin, ito yung binibigay mo. O di go ako, ganyan. Tapos nung nasa DO na ako, sabi ko dun kay Ma'am Kichi yung AO ng balak ko pang mag-waive bandang huli kasi pinagpa-appointment na ako, iwa-waive ko pa sana. Kinausap ako ni Ma'am Kichi na, sayang naman 'yan, ang daming applicants tapos ikaw yung ano, tapos tatanggihan mo, head teacher 3 'yan. Kumbaga 3 steps higher yung magiging sweldo mo diyan, ganyan, ganyan. So sabi niya, "Kung gusto mo talagang master teacher, puwede ka namang mag-master teacher pero kung ako sa'yo tatanggapin ko muna 'tong." Yung mga gano'ng encouragement din kay kay Ma'am Kichi. So, Mm. alam mo may dala akong folder, yung folder na yun letter talaga yun, iwa-waive ko yung item ko. Tinago ko na lang yung folder Hmm. kasi nga Hmm. parang in-enlighten niya ako. Alam ta's yun, oo, ta's yun, ko na, nag-ano na ako, ko na yung H2. Tapos and the rest is history. Ayun na siya. Wait, ang head teacher ba ay school head? Oo, nasa Ay principal? ang ano niya, ang career path niya ay papuntang principal. Kasi So parang yun yung last step oo, ng HT? kasi ano ka, may stages din yan, HT 1, 2, 3 hanggang 6, gano'n. And then ang next na yun for ano ka, principal 'pag gusto mong mag-principal. Principal. Pero yun nga, ang qualification, isa sa qualifications ay isa sa mga qualifications ay kailangan mong mag-take ng NASH, yung principal's exam. Which is yun yung napasa mo? Yun. Oo, yun yung napasa ko na Okay, medyo nalito ako dun, akala ko HT lang yun yung pinag-uusapan natin. So totoo nga ang balita na principalship nga 'to, Ma'am Honey. oo, yun yung isa talaga sa qualifications para ka mag-qualify for Gets, school got it. head, for principal, ganyan siya. Good yun. Ayun. Naninawan ako dun, na-enlighten ako dun. Mula sa early days mo hanggang diyan, parang it's a reflection ng pure dedication mo, Ma'am Honey. Parang isa ka talaga, kung may huwarang guro ako sa podcast ko, gagawa ibibigay ko Grabe talaga yan. yung I don't award think na I yun. deserve it. Kasi parang, no, I think you deserve it. Kasi parang nagda-doubt pa ako para sa sarili ko. Pero, Ma'am Honey, before all this success, no, alam ko parang parehas tayo nagkaroon ng struggles sa dati nating school, eh. Siguro pag-usapan natin yun ng pahapyo pero not super deep naman talaga. I mean, you once told me na yung previous school natin, like, kahit naman ako, it did not give us the room to grow talaga. Okay. Like, feeling ko we are boxed. Siguro may masasabi din talaga ibang teachers dito sa topic na 'to. Pero that's the reality kasi at nangyayari talaga siya sa DepEd or sa educational system sa Philippines. Pero how did transferring schools change your teaching life and your perspective pagdating sa career? Magkaiba kasi talaga ng environment. Na-realize ko nga nasa ano talaga yan,
nasa work environment minsan ang pag-grow, isa rin siya sa malaking factor 'no. Before kasi kung ewan ko, baka ano, pero based on my own 'to, based on my own ano 'to, sa comparison ko. Hindi naman tayo sa I mean, 'di ba, nagko-compare tayo for ano naman 'to, for good naman, hindi to ano 'no, hindi para siraan yung isa or ano yung isa. Pero ito lang yung sa observation ko, sa perspective ko lang siguro 'to, in my own lang 'to 'no, na before kasi siyempre dahil nasa ano lang tayo, kumbaga mababa pa yung teaching position mo 'no. 'Pag may mga opportunities na ino-open sa school like ayan yung mga seminars, yung kumbaga parang may opportunity ka to grow pero hindi ka nabibigyan ng spotlight parang gano'n. Kasi siguro isa din sa dahilan dahil ang dami niyo. I mean, ang dami niyo na, ang dami pang pumapasok 'di ba? Yearly ang daming pumapasok sa ano, sa DepEd, sa school 'di ba? So parang nagkakataon na hindi sa'yo mabibigay kasi nga ang dami niyo, gano'n. So at saka kapag, nasa low position ka pa parang kung sino yung mas mataas yung posisyon parang sila yung mas unang bababaan, parang gano'n. Kasi ang nasa isip parang sila yung mas nakakaalam ng sistema, ng gano'n, ng mga gagawin kasi sila yung mga nandun kumbaga nasa frontliners na sila, 'no. Sila yung nakakaalam na nun. So, bakit pa namin ibababa dun sa mga, mas mababa yung posisyon, nandito naman sila na ready na mas marami na kumbaga knowledgeable sila dun sa area na yun or kung ano man yung concern doon, 'di ba? So, instead na ano, hindi wala ka ng chance para ibaba sa'yo yun. So, maibibigay na yun dun sa kung sino yung, mas nakaposisyon na dun. So, yun parang hindrance din siya para sa'yo para mag-grow ka. 'Di ba, nage-gets mo ba ako? Yes, yeah. Pinipigilan ko lang yung sarili ko magsalita pa. Pero Oo, yeah. 'di ba gano'n? So, Mm. unlike dito, siguro dahil pagdating ko dito iba naman yung position ko, factor din siguro yun kasi hindi na ako classroom teacher dito sa panibagong school. Kumbaga iba na yung, career path dito kasi non-teaching na siya, more of supervision naman siya dito sa mga teachers 'no. So, ang laki ng pagkakaiba. Siyempre dito, ayun ikaw yung unang ano, kumbaga isa ka sa mga pinanggagalingan ng info, gano'n. Isa ka sa mga nakaka-receive agad ng mga info from DO sa taas, ganyan. So, dun mo nare-realize na, okey eto pala yun. So, puwede ka naman palang, i-prioritize, puwede ka naman palang bigyan, puwede ka naman palang mag-grow kahit hindi ka pa nasa higher position. Na-realize ko na nakadepende pala siya doon sa mataas mong posisyon. Halimbawa nakadepende siya sa head mo or sa coordinator mo kung sino yung gusto niyang, mag-grow, kung sino yung gusto niyang bigyan ng chance sa gano'ng bagay, gano'n. Feeling ko naman kasi naggo-grow naman yung mga teachers individually on their own, way. Like mag-a-attend naman sila ng webinar, seminar. Pero yung growth na parang paano siya matutulungan mag-ranking, yung ma-promote, parang yun na lang yung kulang. Kaya yung iba parang kahit anong gawin ko, nag-aaral naman ako ng MA, may units naman ako, lahat naman sobrang active ka, pero bakit hindi ako napo-promote? Parang gano'n. Bakit walang di ako nabibigyan ng chance Mm. mag-rank? Yun pala is because hindi sa hinihinder 'no, pero meron palang sense of control talaga yung mga school heads kung sino yung Oo, ina-allow nila na oo. mabigyan ng chance para Yes, mag-rank up. yes. Mhm. Yes, correct. At saka siguro tinitingnan din nila yung performance mo, ganyan. May factor din yun or kung sino yung napupusuan nila dun nila, ibibigay yun, gano'n. Basta maraming factors din na kino-consider sila. Yung mga principal or yung committee na nagbibigay ng rank up Oo, ng promotion? Okey. both. Both.
Kasi nga naman i-endorse ng principal. Tama. Before may endorsement. Ngayon parang hindi na masyado. Wala na Parang masyadong direct na effect. siya sa division. That's good. Tsaka ang taas, Ang haba niyan, papers talaga. ang taas ng yung competitive yung competition. Ang taas ng competition level dito sa DepEd sa ngayon, Sa ngayon. Pero before, 'di ba, nung nasa DepEd ka naman gano'n din, taas din, Pero ngayon mas lalong tumaas kasi nga division-wide na siya. So, let's say ang item ay 3 lang, tapos buong division kayong maglalaban. Imagine kasama pa yung Makati ngayon. Kasi 'di ba meron ng aside dun sa mga old na school ng Taguig na absorb din ng Makati yung ng Taguig yung Makati, yung school sa Makati. So, mas lalong tumaas. Okay, medyo nage-gets ko na yung process ng principalship. Pero Ma'am Hani, honest question kung sa tingin mo nakapagtapos ako ng MA ko talaga, sa tingin mo sa pagkakakilanlan mo sa'kin, magiging principal kaya ako sa future? Of course, ano ba? Alam mo yan. Alam yan ng maraming nakakakilala sa'yo at isa ako dun, siyempre. Hindi, walang bola. Pero yung sense of mo talaga, meron ka ang taas ng sense of responsibility mo, 'di ba? At saka yung quality ng work mo, siyempre alam mo yan, alam ng marami yan. Kung sino si Michelle. O baka nga overqualified ka pa diyan. Alam mo yan. Siyempre 'pag sinabing Michelle, grabe naman yung niyan, quality ng work. Okay, nagtatapos na po dun yung podcast natin. Tinapos na no? Tinapos na. Dahil doon, tapos na po. Maka-Michelle ka naman, Ninang. Michi nga alam nila Reveal ko na, oh my God. Hindi ako na-inform. Malamang Michelle talaga pangalan ng Michi. Saan ba manggagaling yung Mitch na pangalan? AKA? Michi. Michis. Na-Michi tuloy ako. Nalala ko yung mga tawag ni Ma'am Dax. Anyway, that's nice. That's a powerful statements. Pero, ang galing ng pagkakasagot mo, Ninang, doon kasi balanse siya. Kahit pa marami kang pa-disclaimer sa simula. Parang hindi natin kasi pwede talagang i-sugarcoat yun kasi yun yung realidad na na-encounter natin sa agency natin di ba? So, yun lang. Pero ngayon, Ninang. Ano yan? Real talk yan. Ayun talaga yung mga actual na nangyayari sa sa DepEd environment sa ating Pero syempre maraming mga factors yan. Hindi naman syempre eto yung eto yung nakita ko, ito yung observation ko. Pero syempre may version din naman yung iba kung tatanungin mo yung iba, 'di ba? Kanya-kanyang yung kanya-kanyang experience yan sa work. Yeah. Different experiences, different perspectives. So, it varies. Isa lang si Ma'am Hani sa patunay na kaya at pwede naman pala talagang umusbong. Ano ba yung other word ng pumusbong? Pwede naman talaga palang achievable pala ang principalship or achievable pala ang mga promotion. Kasi maraming teachers parang umabot na ng 60 or retiring na, teacher 1 pa din. Parang they gave up na lang. Siguro ngayon kasi parang ang dami na ding help talaga ng division para ma-promote din yung mga teachers. Compare siguro sa dati. Oh, in fairness naman, no? In all fairness naman sa division ng Taguig natin, sila ngayon talagang nagwo-own talaga sila ng mga bagong leaders. Nag-aalaga talaga sila ng leaders natin. Tsaka full support talaga sila. Nagpa-fund ng mga trainings talaga dun sa mga bagong aspiring na leaders. Oo, fairness naman sa kanila. May mga bago silang programs ngayon. Yung iba nga, waiting pa nga kami kung anong balak nila hanggang ngayon. Ang sarap lang din. Nung binanggit mo yan, Ninang, na-miss ko bigla. Ang sarap maging teacher or empleyado sa Taguig, sa totoo lang, sa lahat na nakikinig. Talagang, kahit pa mahirap ang DepEd, hindi mo, nandyan yung Taguig government to support
the employees talaga. Kahit ako nung nagre-resign na ako, hindi ako masyadong nahirapan kasi sobrang transparent din talaga nila sa division office na 'pag ito yung proseso, ito talaga yung proseso, wala ng marami pang eme-eme. As compared doon sa ibang division, kasi yung level 'no, yung ratio ng promotion sa'tin medyo mas mataas sa Taguig compared doon sa ibang division. Yes. Now naman Ninang, let's move naman to this, like we talk naman dun sa mga baguhang teachers 'no. As a teacher who's been through like both ups and downs, what do you think naman is the secret to last in this profession? Parang ano yung recipe para tumagal pa sila sa profession na 'to? Kasi Ninang, sa podcast ko, kahit nung resignation journey ko, hindi pa sila gumagraduate ng course, ayaw na nilang mag-teacher. So, bakit pa kayo nag-aaral ng ganyan kung ayaw niyo na? Tapos yung mga kaga-graduate lang, ay hindi na Oh. nag-a-apply, ayaw daw nilang maging teacher. So, ano yung sa tingin mo ay yung maka-encourage sa kanila para tumagal sila? Ano, perseverance is the key. Sabi mag-persevere sila. Talagang sa umpisa siyempre may mga ano talaga 'no, ups and downs 'yan. Pero hindi mo kailangang, magpaapekto sa simpleng ano lang, nakaramdam ka lang ng challenge na ganito, ayoko na, ganyan. So ano, patigasan ng loob, gano'n. And then siyempre ano, kailangan, yung skills mo talagang i-aano mo 'yan, i-a-upgrade mo talaga lagi ang skills 'no. Yung siyempre yung knowledge mo, gano'n din. Keep on going, keep on learning, kailangan talaga 'yan, kasi teachers tayo, 'no, ang ating clients ay students. So, yung generation ng student natin paiba-iba talagang 'di ba, ibang-iba ang generation ngayon as compared din sa generation natin. So, sasabayan mo siya. So, kailangan i-equip mo yung sarili mo through 'yan, mag-aaral ka talaga, 'wag kang mag-stop ng learning. Although kahit tinamad kang mag-aral or ano, pero maraming way para maging ano ka, maging equipped ka. Hindi lang naman 'yan sa grad studies o siyempre sa promotion, that's number one, kailangan mo talaga 'yan. Pero aside dun sa grad school, ang dami pang way para ma-equip mo yung sarili mo, para maging knowledgeable ka at makasabay ka sa generation ng mga bata ngayon. And then, humility, attitude. Yan talaga yun. Yan yung equalizer ng lahat. It's not, necessarily na, "Uy, ang galing ko," ganyan, "Ang dami kong fulfillment, achievement, kayang-kaya ko yan," ganito, 'di ba? Ano ako, cum laude ako, magna cum laude, summa cum laude, ganyan. Ta's ang dami kong natapos, ang dami kong awards, outstanding ako. At the end of the day, hindi yun ang magma-matter, The end of the day, ang laging equalizer is your attitude, yung behavior mo talaga. And that's humility. Yung humility, mahirap kasi talaga yan, Parang hindi mo kailangang sabihin na, "Ganito ako. Ako 'to, ganito yung na-achieve ko." Hindi mo kailangang mag-speak up for that. Hindi mo kailangang maging loud. Let your actions 'no, ang mag-speak for yourself kung sino ka, ang mag-define ng sarili mo. So yun, yun ang key. At siyempre wag kang mag-give up. Yung mga challenges na yan, that's normal. Just keep going kasi ano, go with the flow. Ang daming taong makikilala mo along the way, iba-iba. Iba-iba ang pinagdadaanan, iba-iba ang attitude, iba-iba ang approach, iba-iba. Pero nasa sayo pa rin yan, sa sarili mo. Kasi naniniwala naman ako na it's not about them, laging it's about you. It's all about you. Paano mo siya, nire-receive, tinatanggap sa sarili mo. Papaapekto ka ba? Gano'n? Nasa sa'yo. Minsan kasi nasa sa'yo lang din naman 'yan, akala mo ganito sila sa'yo, pero hindi mo kailangang isipin 'yun all the time. Hayaan mo mag-ano siya, come what may, gano'n. Darating, lilipas, at saka palagi mong ilalagay yung sarili mo sa, situation ng iba, gano'n. Sa mga decisions mo ganyan, laging-laging
kung ako 'to, anong gagawin ko? Kung ako siya, anong gagawin ko? Gano'n. Para mas maging ma-broaden yung ano, anong tawag dun, yung pagtingin mo 'no, yung outlook mo sa buhay mo. Mas naiintindihan mo yung tao, yun, para tumagal ka. Kasi kung sensitive ka, kung lahat tine-take mo personally, lahat ay big deal sa'yo or affected ka kaagad, simpleng ganito lang, affected ka na, then wala. Siguro hindi katasagan ng 18 years. Pero siyempre maraming pagkakataon, 'di ba nga kung saan mo nahanap yung sarili mo, dun ka. Siguro yung iba kaya naman ano, mas nahanap nila yung sarili nila sa ibang ano, sa ibang bagay, sa ibang sitwasyon, yung kaya sa kanila. Yun. Oo, direksyon, yes. Sabi ko na sa inyo guys, si Ma'am Honey talaga yung magpapabalik sa'kin sa pagtuturo, eh. Oh, yeah. Sinabi ko talaga yan, eh, sa kanya. Actually, Ninang, isa talaga sa goal ng podcast na 'to is for me to check or baka ma-realize ko ulit yung or ma-discover ko ulit yung love for teaching. Baka, alam mo yun, ito na yung way for me na ibalik yung, alam mo yun, yung passion. Kasi gusto ko naman talaga magturo. Nagkataon lang talaga yung pinagdaanan natin before. Parang, ang hirap. Ang hirap na nga maging guro. Nahihirapan pa ako lalo. Yung ganong level. Tsaka, ito hindi ko to nasabi. Hindi ko nasabi sa ibang episode. Pero feeling ko kasi, isa sa mga reason na ba't talaga ako umalis, it's because parang hindi ko na-feel na eto yung reason para mabuhay pa ako. Parang hindi na siya nakaka-motivate talaga. Tsaka hindi na aligned yung goals ko sa life dun sa bagay na ginagawa ko everyday. Parang tulad kaya tinatanong kita kanina kung like eto ba yung goal mo ever since, ganyan. Kasi ako, parang let's say gusto kong yumaman. Yung pagtuturo ba kakayaman ko, yung mga hindi Of course siya not. aligned. So meron akong goals. No, of course not. Parang may goals Ako na ako. nagsasabi sa'yo. Yes, hindi talaga 'no. Inabot pa ako ng 8 years para ma-realize yun 'no. Pero yun, parang hingi ako ng hingi kay Lord ng vision na, "Lord, ano bang goal ko? Ano bang purpose ko?" Ganyan, ganyan. Parang hindi ko siya nakikita nun kasi nga iba yung ginagawa ko dun sa goal na gusto ni God pagawa sa'kin, yung ganong moment. So, it's a spiritual issue din for me kasi nga nahahati yung thinking ko na eto yung pinapagawa ni Lord, eto yung ginagawa mo, saan ka? Ganyan. Tas hindi mo pa ginagawa ng tama, mali-mali ka na, parang ano na nangyayari sa life? Kaya wala na akong choice nun kundi parang, "Ayoko na sa earth Lord, pagod na ako." Gano'n. Parang ang saya lang ikuwento nito pero 'pag pinag-usapan natin 'to before, ay naku, mangiyak-ngiyak tayo diyan. That's normal and valid naman yung sa'yo. Kasi siyempre napapagod tayo. May time talagang napapagod tayo. Pero 'di ba, nasa sa'yo pa rin. Ikaw kung masaya ka ba ngayon sa napili mo, why not? Baka yan talaga yung para sa'yo, 'di ba? O kung na-realize mo na, "Ay gusto ko ng bumalik, gusto ko ng ano, okey na ako." Then push kung yun ang ano ng puso mo at the same time baka yan talaga yung will ni Lord sa'yo, talagang pinagpahinga ka lang in the meantime, tapos pinababalik ka na, kaya bumalik ka na. Parang may diin yung pagbabalik ha. Kukunin mo ba ako? Hindi na ba ako diyan? Tingnan natin. Hindi ko Akala mo masasabi naman ang ang ano. lapit ko, ninang, Ikaw kaya pumunta dito, charot. Puwede, kailan ba? Wow. Eto na, last point na tayo. So Okey. to wrap up our beautiful conversation, looking back from the younger or young teacher or young Mom Honey you were, ganyan, what are you most proud of sa lahat ng pinagdaanan mo for 18 years? Yung pagiging resilient siguro. Ups and down, magla-lie low, mapapagod, pero pagkatapos nun tayo uli, tuloy. Tuloy lang, gano'n. Ang daming ups and downs, struggles, challenges, lahat na yata. Pero dun ka pa rin sa kung ano yung tama at kung ano yung siyempre magpapasaya pa rin sa'yo.
at kung ano talaga yung purpose mo sa buhay mo. Tingin ko kasi parang eto talaga yung binigay sa'kin. So, go pa rin despite all the struggles sa lahat ng mga, 'yan, ng mga hindi magandang mangyayari. Parang hindi mo na nilabanan, ninang 'no, parang tinanggap mo na lang kung ano yung Mm, binigay talaga ni God for you. Kasi naniniwala ako 'di ba, na may plan ka pero siyempre ang nagpe-prevail pa rin is yung palagi yung plan pa rin ni Lord para sa'yo. That's nice. Anyway, tapos na yung questions ninang, mag-a-outro na ako. Pero any last words? May gusto ka bang like i-encourage or sabihin sa mga baguhang teachers natin or mga teachers na pagod na? Pagod na. Normal mapagod pero 'wag susuko, gano'n. Sa mga nakakaramdam ng gustong mag-give up, ganyan or nananawa na sa, career na pinili nila, okey naman magpahinga ka muna. Pero, siyempre at the end of the day, kung ano pa rin yung goal mo, ano pa rin yung will ni Lord para sa'yo. Mahirap kasi yung pinipilit mo lang, eh. Siyempre always ask for divine intervention pa rin palagi. At saka yun nga, yung plan mo kasi minsan mahirap sundin yung plano lang ng tao, eh. Palaging siyempre ahead of you, palaging si Lord pa rin ang nakakaalam kung ano talaga yung best for you. Pero gawin mo lang palagi kung ano yung tama, kung ano yung mas makakabuti at kung ano yung makakapagbigay sa'yo ng happiness at kung ano yung sa tingin mo ay dun ka maggo-grow and then push mo yun and go for it. Huwag mapa-pat. Okay, grabe mga ka-real talk. I'm sure na you felt that same sense of pride and inspiration na habang pinapakinggan ko si Ma'am Honey 'no. Yung journey niya, it reminds us that being a teacher isn't just about lesson plans or grading papers. It's about growing or learning and never giving up on ourselves, lalo na sa pinili nating career 'no. To every teacher out there, especially those who feel like stuck talaga, remember, you can always start again, transfer, study, or simply dream. Yung mangarap lang, nakakatakot kasi kapag ang tao walang pangarap talaga eh. Yung journey natin doesn't end where you are right now. Parang hindi dyan natatapos. So, yun na nga. Thank you, Ma'am Honey. Thank you sa pag-allow sa akin nito. And sana hindi lang yun yung last date natin, no? Pero bibisitahin ko kayo dyan ni Sir Nolly for sure. Oo. Oo, welcome na welcome ka dito. Ikaw pa ba? Yeah. Thank you for sharing Mm. your heart and story with us, Ma'am Honey. And thank you sa mga Karyotchok natin na nakikinig at nanonood dyan. If you love this episode, don't forget to follow the Ryotchok Podcast on Spotify, Apple Podcasts, and YouTube Music. And before we end, here's our food for thought. Growth doesn't always mean moving up. Sometimes it's moving forward. One brave step at a time. Until next time, see you. I'm your teacher, Bessie Michi. Bye!